sinagot ko kanina. She ruined my job, my reputation, even yung pagkasama namin ni Rico. Hanggat hindi niya nakikita yung pagpapalit ko ba ng anyo ko, hayaan mo siyang magduda. Total mukha naman siyang nasisiraan ng ulo. Ako po yung bantay nung may kinulong po kayong babae. Kailangan po mapanood niyo to. Oh my gosh! Paano nangyari yun? Si Adora, tsaka si Isadora ay isang tao lang. Anong ginagawa mo rito, ha? Alas 12 na. Iisang tao lang kayo ni Lola Adora? Matanda ka talaga, ha? Sinungaling ka! Patrick! 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 Madam! Madam! Sama-sama ng napanaginipan ko, Susie. Nilayuan daw ako ni Patrick nung nakita niya na nagpalitan niyo ako. Madam, panaginip lang po yun. Hindi kaya senyalis yung panaginip ko na yun na malapit nang malaman ni Patrick ang totoo kong pagkatao. Can you believe this? Totoo pala yung fountain of youth. Pero paano siya bumabalik sa pagkabata? Paano niya ginawa yun? Hindi naman pinakita sa video, hindi malinaw. Natutulog nga eh. Madam, hindi po mangyayari yun. Wala akong makakaalam ng sikreto ninyo. Panaginip lang po yun, madam. Now I've seen this, nare-realize ko kung bakit ang dami-dami niyang alam tungkol sa Del Prado Coco Industries. Kung bakit bigla nilang pinagtatanggol ni Adora si Isadora nung sampahan ko siya ng embezzlement. Kung bakit niya tinawag na papa si Don Jaime. At kung bakit kasama at kakilala niya si Susie. Kaya pala, inis na inis ako dito kay Isadora dahil siya pala ang kinainis akong Lola Adora. My God, hindi ko talaga naisip yun. Their names sounds alike. Isadora, Adora. Isadora, Adora. Well, si Lola Adora, in fairness, maganda pala siya nung dalaga. Kaya pala siya natipuhan ni Rico. You know, at least, nasa lahi mo pa rin yung mga type ni Rico. Hindi ko masyadong gusto yung hirit mo, ha? Itong Lola Adora ko pala, ang #1 enemy ko sa lahat. Alam mo, pinaglaruan niya ako. Ninalo doon na lahat. Right. Pues, gagantihan ko siya. So, ano namang gagawin mo? Paglalaruan ko siya hanggang mapagod ang matanda. Kasi babagsak ko siya ng mas malala pa sa ginawa niya sa akin. Alam mo, hindi talaga ako makatulog na simula nung nanaginip ako ng ganon. Kasi naman pagdating sa orasan, laging parang may sinasabi sa akin yun. May ibig sabihin yun. Bakit, madam? Sa tingin niyo ba magkakatotoo yun? Huwag naman sana. Kasi naman, nakakatakot naman yun Ano ba sa tingin ko, dapat ko na ba sabihin talaga kay Patrick yung totoo? Naku, madam, huwag muna. Ay, Diyos, nakakawindang naman yun. Pag nalaman niya, di ba, na yung girlfriend niya, lola na. Anong gagawin ko? Siyempre, kailangan ko na sabihin sa kanya dahil magkarelasyon na kami. Pero, madam, hindi naman ordinaryong bagay yan. Talagang nakakalito, nakakalwindang, nakakaloka. Kung ako sa'yo, madam, talagang gusto mo sabihin na kapag desidito ka na, huwag mo lang siya bibiglain. Paano ko nga sasabihin? Paano ko uumpisahan? Hirap naman nun. Madam, yan na yung service niyo. Sundan ang sasakyan, no? Ito na lang, madam. Kung talagang desidido na kayo na talagang gusto mo sabihin na talaga kay Patrick ang katotohanan, huwag mo na lang siya masyadong madaliin. Dahan-dahanin mo na lang. Hindi naman siya isang ordinaryong bagay na madaling ipag-intindi kay Patrick o kahit sino, di ba? Basta, maganda ka, baka bigla kang hiwalayan nun. Inakot mo pa ako. Sige na, pag-iisipan ko. Ayoko naman din kasi magsinungaling sa kanya, magtago ng kahit ano Bye, madam! Ingat kayo! Uy,
Uy, Susie, ang ganda naman ng kotse. Ganda naman. Yeah, we have a car. Ngayon, hatid sundo na siya ng company car papunta sa office. CEO na kasi siya ngayon, kaya yun, di na pwede yung pakumit-kumit lang. Eh, paano ka? Binibisita ko siya sa office. Bawal kasi punta dun sa bahay nila. Parang ayaw ata ng landlady. Galit sa lalaki o ano man. Hindi ko alam. Parang hanggang ngayon, di mo pa rin alam kung saan siya nakatira. Hanggang ngayon ba, hindi ko pa rin nakakatungtong sa bahay nila? Yung nagliligawan kayo. Eh, nung wala pa sa sundo. Nahatid ko siya dun sa kanto nila. Tapos naglalakad siya pa uwi. Parang hindi ka pa nagtataka. Baka may tinatago siya sa'yo. Ano naman tatago niya? Itsura ng bahay nila. Para ito kilala mo siya sa loob ng opisina. Eh, paano sa labas ng opisina? Diba? Ano siya sa loob ng bahay nila? Sino ang mga kaibigan niya? Parang dapat inaalam mo yun eh. Parang mali mo, may iba siyang identity sa bahay nila kaya ayaw magpapunta. Ay, nako. Parang may tiwala naman ako kay Isadora. Mysterious siya, oo. Eh, wala namang mali doon, di ba? Ganun siya eh. Basta ang importante, hindi siya manloloko tulad nila nila. I know. Oh, wait. Sige na. Bye. Bye. Hey, hi, Rico. Are you going out for a late lunch? I can go with you kasi I'm not busy naman eh. I know. Tinanggal ka na as CEO ng Del Prado, di ba? Yeah. Kaya medyo depressed ako. You wanna talk over lunch? I'm sorry, I'm busy. Busy. Pero pag kay Isadora, kahit saan mo siya dinadala. I'm off Isadora. May boyfriend na siya. Si Patrick. Patrick, the mural painter? Talagang si Isadora. Wala talagang taste sa lalaki. I think may mutual understanding sila. Dati pa naman, si Patrick, kahit may girlfriend siya, gusto niya talaga si Isadora. I heard, iniiwan niya pa nga yung girlfriend niya nung kasal niya para kay Isadora. They must love each other really well. Bakit naman parang affected ka yata? Hindi ba obvious na talagang gustong-gusto ko sa Isadora? Sige na nga. Gosh, can't believe this. Talagang dalawang lalaki nilandin yung malanding Isadorang yan. I'm sure masusuka talaga sila kapag malaman nila yung nangangamoy yung lupa na sikreto ni Isadora. Katiri. Wait. I think I have a number of this mural painter, Patrick. Patrick! Nandito ka din pala. Remember me, right? Tinatawagan kita pero hindi ka sumasagot. Ayaw ba ng racket? Kung galing lang ho sa inyo, wag na. Ano ba kasi ginagawa niyo dito, ha? Namamasyal, of course. Kayo ho, namamasyal dito? Sino niloko mo, ha? Sinusundan mo ko, eh. Sige, aminin ko sa'yo. Hinahanap kita. I wanna talk to you. Hindi ko ho kayo boss, kaya wag niyo akong uutusan. Baka nakakalimutan niyo, alam ko ho yung mga pinagagawa niyo kay Isadora. Sige, I'll make it brief. Mag-ingat ka kay Isadora. Hindi siya yung taong inakala mo. And what do you expect sa jowa na Isadora? Siyempre, dededmahin ka nun. Dahil alam niyang masama ang ugali mo sa girlfriend niya. No. Well, di ko naisipin at first. Baka nga di maniniwala yun na ang lola ko, ang girlfriend niya ngayon. So, bakit nga tayo nagpunta dito? Don't tell me, lalaklak ka na naman at mag-a-attempt na sagasaan si Isadora. Come on, please.
That scheme was so yesterday. I'm here to meet my new girlfriend. Sino naman to and why here? Basta, okay? Official business to. Actually, backup plan ko siya after Patrick. Eh bakit kasi hindi mo na lang diretsuin si Isadora? My dear, I'm waiting for the right time and the right moment to ruin her. Basta, trust me, masaya to. Okay? Okay. Oh, tara na, let's go. Let's go. Hi, Layla. Buti naman nakarating ka. You don't know me, I don't know you, but we have something in common. Nagkatrabaho ka ba sa Del Prado Coco Industries? Kasi parang namumukha nata kita eh. Nagkita tayo sa building dati. Well, I mean, I used to own that company. Ako ang dating boss ng ex-boyfriend mo na current girlfriend niya, si Isadora. I'm sorry, I just have to say that. Bakit mo ba ako gusto makita? Alam ko ang history ng love triangle niyo. And I feel for you. Ang sakit ng ginawa nila sa'yo. And I'm sure gusto mo talaga humantay lalo na kay Isadora. Tama ba? Oh, bakit dito pa tayo nagpunta? Di ba masyadong maingay dito? Wala kasing masyadong tao, di ba? Kaya pwede tayo mag-usap. Ano ba yung pag-uusapan natin, ha? Meron ba? Pwede ba mag-relax muna tayong dalawa? Yung natin sarili natin. Takot kasi ako kung saan ko ano sasabihin ko sa'yo. Ganun ba talaga kagrabe yun, ha? Na kailangan pa natin magpunta sa lugar na to para lang makapanti ka? Huwag muna. Pag nalaman niya, di ba? Na yung girlfriend niya, lola na. Maganda ka, baka bigla kang hiwalayan. Katulad ng ginawa ni Layla. Isadora, alam mo naman na pinakaayaw ko yung niloloko ko. Bakit ka tayo iiyak? Dahil nahihirapan ako, Patrick. Nahihirapan ako sabihin sa'yo ang totoo. Dahil napakabait mo sa akin. Hindi kita kaya gawin. Pero kailangan malaman mo ang tungkol sa pagkatao mo. Sa pagkatao ni Adora del Prado. Teka, paano na naman nasama si Lola Adora dito? Magkakilala ba kayo? Hindi lang yun ang nag-uugnay sa aming dalawa, Patrick. Sorry pero hindi ko talaga maintindihan eh. Umiiyak ka ngayon dahil sa ugnayan ninyo ni Lola Adora? Yun ba yun? Hindi ko naintindihan itong pag-uusap natin eh. Ano ba? Gusto mo lang mapasamain yung loob ko? We have something in common. Pareho tayong si Isadora ang pesa ng buhay natin. What if may sikreto akong nalaman na pwedeng hiwalayan niya si Isadora? Ano yun? Patrick, kung okay lang, bigyan mo pa ako ng konting oras. Natakot kasi ako sabihin sa'yo dahil baka iwasan mo din ako at layuan mo katulad ng ginawa mo kay Layla. Hindi. Okay lang yun, Isadora. Hindi ka napipilitin. Pero sana masabi mo rin sa akin yan para kahit pa paano gumaang naman yung loob mo. Pinaiyak mo ba siya? Hindi niya ako piniyak. Kawawa ka naman. Alam mo, sumakay ka na lang ng Ferris wheel para sumaya ka ulit. O, eto, ticket. Libre ko na yan, ha? Kasi birthday ko ngayon, eh. Salamat, ah. Kahit di ako sumakay, inasaya mo ko. Mag-isa ka lang ba dito?
Saan yung mami mo? Pasensya na ho. Halika na, nandun na yung cake mo. Kakanta na tayo ng happy birthday. Alam mo, mabuti pa. Umalis na tayo dito. Nakakalungkot tong lugar na to eh. Bakit ka naman nalulungkot? Hindi ko sasabihin sa'yo. Unless tutulungan mo ako. Gusto kong ipaalam sa lahat ng tao ang baho ni Isadora. Yung tipong nasa isang masayang okasyon, and after that big reveal, kulang na lang magdasal na lang si Isadora na lamunin siya ng lupa sa kahihiyan. Well, hindi ko alam kung ano nangyayari sa kanila ngayon. Pero alam ko, malapit na birthday si Patrick. Kaya lang hindi naman siya nag-celebrate o nagpapa-party. Naalala ko kasi sarili ko dun sa batang lumapit na yun eh. Madalas ko kasing hingiin sa nanay ko noon na dalhin niya ako sa karnibal kapag birthday ko. Bakit hindi ka niya dinala? Ni isang beses, kahit kailan, hindi nangyari yun. Eh, yung daddy mo din, hindi ka dinala? Yung tatay ko ang nagdala sa akin sa una at kaisa-isang pasyal ko sa karnaval. Pagkatapos kasi nung kaarawan ko na yun, nanghina na siya. Hanggang sa namatay siya. Sabi ng nanay ko, siya na lang daw sasama sa akin sa karnaval. Pero taon-taon, iba-ibang dahilan ang binibigay niya kung bakit hindi kami nakakapunta. Pero ang totoo naman, may kasama lang niya yung lalaki niya noon. Kaya siguro ako hindi masyado nagsiselebrate ng birthday ko. Kasi lagi kong naaalala yung mga kasinungalingan at iba-ibang kalokohan na ginagawa ng nanay ko noon. Pasensya ka na. Dapat pala hindi kita dito dinala. Hindi, okay lang yun, no? Marami pa naman tayong hindi alam sa isa't isa. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit nagagalit ka sa mga tao na naloloko sa'yo. Siguro nga, ngayon, na-trauma na ako sa mga ginagawa ng mami ko noon. Siya naman kasi yung pinakamalaking sinungaling sa buhay ko. Sumunod na lang si Leila. Alam nyo, madam, sakto lang yung pahaging talaga na ginawa ninyo kay Patrick eh. Para pag sinabi nyo yung buong katotohanan sa kanya na si Isadora at Adora, yung isa lang, hindi siya masyado masasyak. Eh, sasabihin ko na sana. Kaya lang, ayun, biglang nagkwento siya. Tungkol sa nga, na-traumatize siya dun sa mga naloko sa kanya dati. Kaya hindi ko masabi. Eh, syempre, nagigilty ako dahil alam ko na ako mismo, niloloko siya at hindi ko masabi-sabing totoo. Tama. Talaga namang, madam, hindi madaling sabihin yung sekreto ninyo. Kasi, ang komplikado, tapos meron pang orasan. Kaya kung ako sa inyo, madam, timingan nyo. Di ba tansyahin ninyo? Eh, paano ko naman tatimingan? Eh, mag-birthday na si Patrick. Alangan namang pahabaan ko pang listahan niya ng mga taong naloko sa kanya. Hindi ko na magawa yun. Sadali lang, madam. Kailan niyo ba plano sabihin sa kanya? Eh kasi, madam, lalo lang maku-curious yung Patrick kasi may konting idea na po yun, di ba? Eh kasi baka pag pinatagal niyo pa ho, madam, baka malaman pa ho niya sa ibang tao. Sa ating dalawa lang pwede manggaling yun. Sa ngayon, gusto kong tulungan si Patrick. Gusto kong baguhin ang kanyang pananaw sa pagsiselebrate ng isang birthday. Matutulungan mo ba ako? Sure! Sure, madam. Oo naman. Sige po, ano bang plano niyo gawin sa birthday niya? Plano kong i-celebrate ang kanyang birthday sa karnabal. Sa karnabal?
Ano bang pumasok sa isip ni Isadora at ito ang pinili niyang venue? Diyos ko, CEO nga siya pero hindi siya marunong pumili ng bonggang place. Oo nga, hindi ko nga alam kung bakit ito yung pinili niyang venue. Well, sa bagay, parang apo na din niya si Patrick. Siguro children's party with him. Yeah, kadiri talaga. Isadora the Cradle Snatcher. Yeah! Ano yung mo sabihin? Mamaya, malalaman mo din kung anong ibig sabihin ko. Just be patient, Leila. Okay, basta siguraduhin mo paghihiwalay mo yung dalawang yan sa mga sabihin mo mamaya. Naku, baka magmamadaling tumakbo palayo yan si Patrick kay Isadora kapag narinig niya ang mga alam ko tungkol sa girlfriend niya. Umanda silang lahat sa akin mamaya. Lalo na yan si Isadora. Tatalbugan ko talaga surprise party niya para kay Patrick. Hindi kayo mabigat na dahilan si Isadora. Hindi niya masabi sa'yo nag-iiyak na lang siya. Siguro dahil alam niya yung galit na naramdaman ko dun sa panluloko na ginawa ni Leila. Tsaka naikwento ko rin sa kanya yung sama ng loob ko noon nung nagsinungaling yung nanay ko. Pare, paano kaan niya sabihin sa'yo kung ano yung dahilan ng pag-iyak niya? Kasi nga naman pare, kapag nalaman mo, bakit hindi mo siya mapatawad? Pare naman, mahal ko si Isadora. Mapapatawad ko siya kahit na ano pa yun. Ang sa akin na naman, sana magtapat siya. Tsaka alam naman niyang galit ako sa mga sinungaling at panluloko. Kaya hindi niya gagawin sa akin yun. Para sa tingin ko, hindi gagawin ni Isadora. Ay, siya nga pala. Dumamo na tayo sa isang kliyente. Tara. Seryoso ka ba dito, ha, pare? Pare, hindi din kausap ng kliyente. Nananadya ka eh. Alam mo naman, ayoko nagpupunta sa karnabal pag birthday ko, di ba? Pare, nandito yung kausap natin kliyente. Sandali lang, hanapin ko lang, ha? Labo, oh. Happy birthday, Kuya Patrick! Happy Ano? birthday, Kuya Patrick! Happy birthday, Kuya Patrick! Oh, paano niya nalaman na birthday ko? Ano to? Ang ginagawa niya sa... Paano niya ako nakilala, ha? Uy. Happy birthday! Nagustuhan mo ba? Alam mo, ikaw pa lang ang pangalawang tao na nagdala sa akin sa carnival sa birthday ko. Pakiramdam ko, bumalik ako sa pagkabata. Patrick, importante na i-celebrate mo ang birthday mo. Kailangan maging masaya ka dahil bless ka ni God na isa pang taon ng magandang buhay. Kaya kailangan araw-araw maging masaya ka. Dating ang araw kapag tumanda na tayo, hindi na natin magagawa lahat ng gusto natin. Sana habang buhay tayo magkasama. Oops! Sorry. I'm so sorry. I just wanna greet your loving boyfriend a happy birthday. Ilang taon ka na, Patrick? 25? You're so young and fresh. Eh, itong girlfriend mo, ilang taon na kaya? Ilang taon ka na, Isadora? Maybe mga 85 or 95? Kung pumunta ka lang dito para pahingin ako, Miss. Alam ko na ang sekreto mo, Isadora. Isa kang matandang kulubot na uugod-ugod na. Ano kuya, edited ba tong video na to? Walang special effects yan. Kuha talaga yung CCTV camera. Pilintik na matandang yun. Manda siya sa akin. Suuri ko yung matandang yun. Totoo lang, gusto kong talaga magtapat kay Patrick. Gusto kong sabihin sa kanya totoo, pero hindi ko magawa. Naduduwag ako. Takot na takot ako na sabihin sa kanya totoo dahil alam ko masakit ang kapalit nito. Isadora, lumabas ka! Kausapin mo ako! Pagmastan mo ako na may kay Patrick, pag-umuntak ng ating gabi, itong lihim na tagal ko nang gusto sabihin sa'yo. Never say goodbye.